So, pag-uusapan natin, partner, kasi uso ngayon sa Kalingap yung nagpapaalam. So, ilang love team nang nagpapaalam. Sa pagkakatanda ko, si Joy ang nauna. So, marami na pong sumunod. Pati yung kay Edward na panood natin kahapon, meron din. Itong kay Eds po, bagamat ilang days na po ito, pero hindi natin napag-usapan. So, ang punto namin ngayon dito, pag-uusapan po natin yan. At titingnan natin, ba't ganun ang parang reaksyon ni Beyonce? Tapos, ano ba ang lagay kung kayo po ang tatanungin? Masasabi ba natin na parang din to? Katumbas din ba nung situationships ni Carla? Uso ngayon. O yung Uso dating ngayon ay mas mababa doon? Oo. Or mas mataas-taas ng konti doon sa sitwasyon ni Carla at saka ni Papa Jones? So, pag-uusapan po natin, kasi maaari kasi sa pananalita ito, pero sa naobserbahan naman natin, iba yung sinasabi. So, pwede naman natin i-consider yung partner, Pwedeng ganun. Pag-uusapan po natin yan, doon siguro yung mahaba-habang time natin para makabawi tayo sa NC partner. Siguro mag-start na tayo, partner, para makarami tayo. Sige, may namarkahan ka naman, no? Hanapin ko yung nga pala, yung kanina para yun ay play natin. Mabilis. Sige, habang hinahanap mo, partner, mag-shoutout ako dito. Sige, shoutout mo. Ayan, Sparrow 2.7. Ayan, shoutout. Ayan. Jeneline Pahanunot. Ayan, shoutout po. Siguro mga kabayan natin, mag-play tayo ng konti muna siguro. Doon sa naging usapan nila para yung pati yung mga viewers natin, ma-refresh sila. Kasi sa malamang ibang mga nanood, matagal-tagal na rin, ilang kalimutan na nila. Nakalimutan. Sa Dito dami ba ng speaker dito ito yung Ayan, sige. Magpe-play po muna ako sa mga viewers natin. Yung mga nagdadatingan po sa live natin, yan, shoutout po sa inyong lahat. So, sali ko kayo dito sa usapan po natin. Tatay, yung gusto mo pagsabihin? Baka may sasabihin pa iba. Pwede mapigilan nila, delikado. Samantalahin na rin natin kasi baka mamaya si nanay magpapakasyon. Andito silang dalawa. Lakas ang mga loob mo. Mas maganda yung nagsasabi na ng maaga. Ang maganda dito, partner, mapapansin natin, yung nanay nagbibigay, parang kung basta kumbaga hinahatak ka na Parang tumutulong Maganda yung gano'n kaysa naman sa yung medyo parang kontra na kaagad. Ito dito nakita natin parang kulang sabihin din ganito. It's bilisan mo, sabihin mo na ano ba? Parang yun lang parang inaalalayan niya na Kaysa parang kontra ang dating. Magandang maganda ang suporta ng ina. Tuloy natin. Pati yung tatay, partner. Pati yung tatay. Sana mga masabi na yung pag-ano po kayo mga kaibigan sana po hindi niyo po sana okay lang po sa inyo saka pwede lang po kay Sabihin mo wag kang magkakabahan. Ano ba yan? Maganda yung nagpapaalam na maayos. Papa Eds, lakasan mo loob mo. May naloob ni Papa Ed. Pambihira mga kabayan natin, mukhang Oo, baka pa din nasa kasama siya. Mukhang mahina yung kasama Hindi niya napainit yung tenga Nahihiya Nahihiya pa. Nahihiya pa. Mukhang kailangan dito si Kuya Bal Santos matubang partner sa tingin ko Medyo mahiya. Okay, tuloy natin muna. Parang hindi makapag-compose mo. Ayun. Bilis ang sagot. Basta kung anong gusto ni Beyonce naman, kung anong saksiya naman ng hindi naman kami. Kung anong nila, kami support lang kami. Hindi naman kami naliligawan. So, ito na naramdaman mo kanina yun. Ano naramdaman mo? Dalawa yan. Tsaka. Tsaka, payo. Malaking achievements kay Ido yan. Payo na lang namin. Pag may problema, yung magsabi kayo.
Mahina ba? Mahirap yung nanghula kaming dalawa. Mahina daw din. Walang vlog nagsasama. Yung volume mo. Walang sinasabi. Naka-volume ba? Oh. Ito ba? Oh. Kaya, okay na ba? Okay. Nasa mic pa na. Baka nasa. Reset mo siguro. Dito pa na. Ayan. So, ayan, ano mga bayan natin. Dito sa initial part na napanood po natin. Parang yung reaction ng mga magulang, mabilis. Parang walang problema po sa nakita po natin sa napakinggan natin. Welcome na welcome. Parang kulang na lang sabihin na, Edo, ikaw na ang manugang ko. Walang problema dyan, ano? Parang ganun ang, Sa madaling salita po, walang problema po sa part ng mga magulang ni Beyonce. Siguro sa tagal na rin ng magkakasama, nagpupunta, naghahatid. So parang may duda na rin sila na sa malamang, pwede nagkakaintindihan na yung anak niya at saka si Papa Ed. Kaya siguro yung sagot nila parang diretso na. Yung tatay ganun din eh. Open naman sila. Ano naman Hindi po nga sila. nila binanggit na paano yan, bata pa itong anak namin. Wala silang binanggit na ganun. Nasa nasa kanila dahil siyempre matured naman na sila. Although may part naman dyan na yung may kasi mahaba-haba kasi yan. May part dyan na para bang yung sa pag-aaral, yung parang naman. Nandoon naman yung desire nila na talagang sana makatapos ng pag-aaral. Kahit na sabihin natin magkaroon man sila ng relationship, situationship, di ba? Ang pinakamahalaga makatapos ng pag-aaral. Ayan. Dahil yun naman ang doon sila talaga doon mababago ang buhay nila. Ayun. Malaking tulong kung sakasakali. Dahil ito namang tulong ng Team Kalingap, siyempre hindi naman yan Lifetime. forever, hindi lifetime. Tama. So doon po sa unang part na bahay natin, walang problema sa part po ni Beyonce, ng magulang ni Beyonce. Sa tatay at saka sa nanay, okay na okay. So ang ngayon pang sunod nating tanong, kumusta naman kaya ang reaksyon ni Beyonce patungkol po sa mga bagay-bagay na yan? So ituloy po natin. Yan ang tinan natin. Anong sagot niya? Ang tatay pumayag na baga si Beyonce, paano kung pumayag? Ay, depende. Sabi niya, di pa siya ready. Ha? Bago-bago to eh. Bago-bago to. Ano? Para isang puntahan lang tayo. Ano ba sabi mo sa... Dito muna siguro. Yun lang. Ano sabi? Ano? Hindi po muna siguro. Paano na yun mga ka-EDC? Paano na tayo ngayon dito? Sabi ni Beyonce, parang hindi muna. Hindi mo na siguro. Hindi mo na Hindi mo na siya paligaw. Kasi yun ang tanong eh. Oo. Kung pwede ko ba ligawan tay, itong anak nyo. Siya mismo nagsabi, hindi po muna siguro. Hindi po muna. Ano yan? Ano yan? Wala ba siyang follow-up dyan? Baka may follow-up. Meron naman. Hahanapin natin. Hanap kasi magagalit yung mga EDC fans natin kung puputulin na natin doon. Mamaya mag-end na tayo, doon sasabihin natin. Magagalit naman yung mga EDC fans. Bakit sila dyan? Ano mga babae, hinto na ba natin yung piniplay natin? Mga kaka-EDC ulan. Sabi nga dito partner, ni Dina Espinosa, kaya July, parang may pangamba. Ang reaction ni Beyonce. Parang may pangamba. Hindi na, may explanation pa ako dyan. Huwag kayo mag-alala mamaya, may explanation sige. ako tungkol sa bagay na yan. Tingnan natin guys yung follow-up. Ituloy muna Ito natin. yung follow-up. Ituloy muna natin. Kasi mamaya nag-joke lang naman sa unang parte, no? Oo. So ituloy muna natin. Nako, patay tayo. Ano? Ang impression ni Eds, binasted ako, Kuya Bob. So ibig sabihin doon sa sinabi ni Beyonce, ang naramdaman ni Eds para bang dating ay binasted siya. Busted na. Naku, paano na tayo dito? Paano na yan? Mag-like muna kayo. I-live mo natin. Paano na yan? Sige, tuloy pa natin. Huwag muna tayong mag-react siguro. Ituloy muna natin. Huwag muna tayong umalis. Huwag muna tayong umalis. Beyonce, Pinito natin yun ba? okay na yun sa kanila eh. Siyempre, magaling dapat sa'yo kung ano. Diba sa'yo? Pasensya na kayo, nawala yung momentum natin, partner. Nawala yung momentum natin. Buti hindi malis yung viewers natin. 900 live viewers po tayo. Ayan. Okay na po, loud and clear. Ayan, okay na po. Ayan, Angel ka kamugot.
May kumukontra mga kabayan, may kumukontra. Mukhang hindi pumapayag po. Hindi pumapayag. Salamat po sa mga nag-confirm Okay na na, balik nyo na po yung Beyonce. I-play mo na ulit, partner. Sige, tutuloy natin. Kailangan, ano yun, may paliwanag doon, ha? Kasi medyo ano yung audio mo? Ito. Tuloy natin. Ang bira. Ayun. Paalam lang siya. Palagi ka nang hinahatid sundo. At nakasabi niya naman ay, ha? Bayad lang yun. Magkasama pala sila tapos mamaya. Nandiyan lang layo mapunta na naman sa dahil. Uy, teka, may sinasabi yung tatay. Mm. Kasi pati yung tatay parang hindi masyadong kumbinsido. Kasi lagi naman daw magkasama eh. Nagpupunta sa diet, inahatid. Yun. So ibig sabihin daw sinabi ni Binibiansi na parang wag muna. May tawag sila diyan, no? Tulak ng Bibig. kapit ng dibdib. Kapit ng Parang dibdib. ganun, no? So dito lumalabas mga kabayan natin. Dito sa sa pananaw ng tatay niya, parang hindi siya conforme doon sa sinabi ni Biansi na wag muna. Kasi parang kulang na sabi ng tatay, lagi na kayo magkasama nga eh. Correct. Kahit walang vlog, magkasama na kayo eh. Correct. Tuloy muna natin ulit. Masaya kasi ang mga magulang ni Bianca talaga. Masaya sila rin sasabi. Mas maganda yung nagsasabi ng personal kaysa yung Ayan. naglilihim na silang dalawa lang nakakaalam. Bakit nagsira-sira? Tell me all your dreams alive. Sign me up and tell me about the people that you know who are trying to feel alive. Life can get hard, so honey, if you need to cry. Proud naman daw, partner. Proud naman. Just come share my pillow and then go away. Ayan, teka. Mukhang gumaganda ang usapan, ano? Kasi proud naman daw, tapos maganda naman yung ngiti, maganda naman yung sulyap. Sabi nung nag-comment, nabigla lang daw. Yun. Yun pala ang dahilan. Nabigla lang. Kumakain yata. Kumain ba sila dito? Sa last, yun? Sa last portion. May bumawi yata. Bumawi yun. May bawi naman sa doon sa bandang hulihan. Kasama ba yan sa namarkahan mo? Kasama kaso matagal. Matagal. Tingnan natin maabutin pa natin yun. Pag-usapan na lang natin yung portion na yun. Pag-usapan Pwede na. naman. Ginugulat ko lang yung mga Edsiman. Ginugulat ko lang sila kung anong reaksyon nila, partner. Sige. Ang pakiramdam ko dito, parang nag-assume na yung nanay niya na parang silang dalawa. Parang magkakaroon ng may patutunguhan. Tapos nabanggit na nanay niya dito, partner, na parang first time lang din. So ibig sabihin ba hindi pa siguro nagka-boyfriend si Bianci? Bata pa eh. Oo. So talagang kung pag nagkataon, si Ido yung una niyang boyfriend. boyfriend. So parang si Papa Jones din, saka si Carla. Oo, sila yung una. Una rin. Oo. At baka sila na yung makatuluyan din. Oo. So Malamang ganun ang malamang kakalabasan, ganun ang sistema. Sige, pakinggan natin yung advice. Dito kasi pagbibigay ng advice ng nanay, parang ang pakiramdam ko dito, parang bang parang nag-a-assume na magiging sila. Di ba? Pakituloy natin. Dapat yung masasaktan, gano'n. So na ang ibig mo sabihin, ingatan ni Ido. Sana ingatan niyo yun. Ano masabi mo, Ace? Ha? Ano masabi mo? Sabi ko, siyempre, hindi naman sasaktan sa friends pa lang tayo. Wala pa eh. Ay, kumamibigla. Hindi naman. Ikaw tayo, anong message mo kay Ido? Dahil narinig mo yung pahiwatig ni Ido sa'yo. Sa akin, walang problema yun kasi dumaan din ako dyan sa ganyan. Oo nga naman. Yun, positive. Nagpaalam. Positive. Positive kahit atay. Talagang, may tsatsagaan niya, ay nakukuha yung gusto. So may tips na. Pag hindi, kumbaga sa ay kung hindi mahalaga, hindi yan magtsatsaga. So, okay. Yun. Maganda. Maganda ang point niya. Maganda yung sinabi ng tatay, partner. Kasi sino ba namang mag-spend ng effort kung sa tingin mo wala kang aasahan? Normal. Tama yung sabi ni tatay ni Bianci. Saka pinapakita doon, yung binanggit ng tatay, na yung patungkol sa pagtsatsaga, na mahalaga. Kasi may kailangan magtsaga. Sabi nga partner, action is louder, di ba? Louder than words. Yun. Yung pa namang puyat na puyat ka na. Nung galing sila sa Baguio, di ba? Na 2 oras pa yung babiyahin at mag-isa na lang siyang pabalik. Puyat ka, pero ginawa mo.
So, nandoon yung, ano mo, pag-alala mo, at siyempre, nandoon, kasama na yun. Oo. Kasama na yun. Ibig sabihin, mahal mo ang isang tao. Oo. So, maganda rin partner, yung advice ng nanay sa anong tatay, medyo maganda pareho. Oo, maganda pareho. Ang ano lang natin, medyo na, parang ano lang tayo ng konti sa ngayon kasi walang masyadong confirmation si Beyonce. Ano? Magamat dun sa bandang huli, nung inuusisa yan ni Eds, parang nagsalita naman siya na, ano, na parang okay naman, pero hindi ganun ka-confirm. Oo. So, ako naman, may sariling assessment ako dyan kung tutuusin, ano. Although, ikaw muna partner, ano sa pakiramdam mo pala? Sa tingin ko partner, ano siguro, baka kaya lang naman siguro ganun yung mga sagot ni Beyonce dahil unang-una sa edad niya. So, hindi siya pwedeng openly talaga sabi niya, ay, oo po, walang problema. Kasi baka mababas naman siya ng, alam mo naman, may pros at may cons halo-halo ang audience natin So, ika nga, nilalagay lang niya sa tamang lugar yung sarili din niya. So, agree ako doon partner sa ano niya na parang bang kunwari ayaw niya muna ba. Pero pagka nagsasama naman sila, masaya sila. Di ba yung one time nga sa interview, sabi din niya, siguro ganito na lang muna. Di ba? Like you muna. I like you muna. Kasi nga i-reserve niya yon pagka nag-18 na ano na siya. Walang problema. Sige, ito mga may natin, ito ang masasabi ko rin po dito sa ano. Kanina ko nag-aalala po yung iba na parang bakit ganoon ang reaction ni Beyonce. Ako po naintindihan ko 100%. Actually, hindi ko sa hinahanapan na na i-confirm ng gano'n. Kasi nasubaybayan naman po natin sa mga vlog po ni Kalinga Prab. Maraming mga pagkakataon naman doon na masasabi natin, nagpapatunay na talagang ang loob ni Beyonce ay magaan na rin kay Kalingap Edo. Maraming pagkakataon po yun. Pinaka-close nga, sabi niya ba? Bukod pa yan, doon sa alam nating lahat na bago pa nakipag-partner o kaya nung bago pa lang kay Eds, umamin si Beyonce na noon pa man, crush na si Kalingap Edo. Yun, ano? Malaking bagay yun. Malaking bagay yun. Ngayon, ang ano ko ngayon mga bayan natin, ako yung humahanga kay Beyonce. Kasi sa kabila nung umpisa pa lang may nararamdaman siya, nagawa niyang umabot ng ganito katagal. Tapos dumating sa punto na nagpapaalam na si Eds, parang nabaliktad, parang siya pang medyo alanganin lumalabas. So magaling siyang sabihin natin tinitest ng maigi si Kalingap Edo, ano? Kasi maaari kasi isipin ng isipin ni Edo, crush mo ako So parang ang dating, madali ka na lang sa akin. Di ba? Ang lalaki ganun Di ba, nakaramdam ka na may crush sa'yo, kaya may pagsabihan na gusto ka ng babae. Siyempre, pakiramdam mo, may puntos ka na. Kumbaga, may kapital ka na kumbaga. Ang pakiramdam mo, hindi ka na mahihirapan. Pero dito sa sitwasyon ni Beyonce, parang umiral pa rin yung ganun. May positive na So, dito masasabi natin mga bayan natin, kahit bagamat doon sa ibang mga live natin, ibang mga episode na ginawan ko ng reaksyon, nasabi ko, nabaliktad na. Kung dati ay si Eds ang mga tirada niya, joke, parang medyo nagre-react si Beyonce. Pero doon sa mga karamihang vlog ito sa mga later part, nabaliktad na. Seryoso si Eds, minsan napipikon-pikon na sa ni Beyonce sa diskarte ni Beyonce. So, yung ganung bagay po para sa akin, magaling mga bayan natin. Magaling si Beyonce mag-handle, kahit bata pa siya, kaya niyang i-handle yung patungkol sa pagmamahalan, pag-iibigan, pagliligawan. Yung mga tipong ganito, mga love team o partnership. Iyan ang assessment ko, partner. Bagamat siyempre po, yung kay Eds naman, hindi naman natin masasabi na ang hina naman ni Kalingap Eds. Kasi, alam mo, una, si Kalingap Edo may nasa wastong gulang na kung tutusin. May experience na siya. Kung sa pagiging veterano, may konti na. Masasabi natin. Baka nasa stage na rin si Kalingap Eds, partner na sabi nga ni Kuya Bal, doon sa live niya, talagang kinito nung nanay. Napansin niya itong anak niya. Yakap-yakap na yung parang hotdog na unan. At mukhang gusto na mag-asawa itong anak. So, siyempre, nasa edad na. Pero sa kabila nung partner, sa kabila nung na sabihin natin, hindi na dapat siya mahihirapan, medyo nagbabakil-bakil siya, nag-uurong-sulong siya. Ako naman, kung bibigyan ko ng kahulugan yun, kasi totoong-totoo yung nararamdaman niya. Di ba may mga magkakataon, Di ba, yung mga nagbinata, minsan kapag hindi ka masyadong seryoso, parang galing mong mangbuladas, ang galing mong dumiskarte. Pero pagka doon ka sa seryoso na, nakalimutan mo yung sasabihin mo. Ano nga, nagpapawisan ka na. Parang ano yan, partner, parang speaking through experience. Hindi naman siguro. Nagpakwento lang ng kaibigan ko. Totoo yan. Dito yung topic kasi. Totoo yan. Talagang tinamaan ka. Parang minsan natatamimi ka Minsan sabi nga parang wala ka masabi. Empty. Totoo yan. Pagpawisan tuloy ako, partner. Dito na kasi tayo sa topic. Pero totoo yan, pag talagang tinamaan ka, gusto mo yung, di ba, tulad kay Kalingap Eds, minsan wala siyang masasabi. Kasi nga may kasamang nahihiya. Saka, totoo kasi nararamdaman niya. Ika nga, serious. Yung seryoso yung ano mo, gusto mong gawin. Yung layunin mo, ika nga,
Sige, magbasa muna tayo ng comment para magagalit yung mga viewers natin. Magbasa tayo ng comment muna. Ayun. Yan, shoutout po sa ating, ilan na ba tayo? Sabi ni Mikay Luis, 23, booking mo talaga, sir. Hindi naman po. Shoutout sa ating 1,461. Ayan, mga kababayan natin, shoutout po sa inyo. Magandang hapon. Ayun, sabi nga ni agree siya si Dia. True po. Kapag totoo, naramdaman, kabado po talaga. Ayun. Tama yan. Totoo naman yan. Siyempre, dumaan tayo eh. Real talk talaga yun. Sa time na yun. Real talk talaga siya sabi namin, kababayan natin. Hindi ka, minsan, namumula ka na lang, wala ka masabi. Oo. Nakalimutan pa rin eh. Sa sobrang dinanamdam mo yung masabihin mo. Nakalimutan mo na yung minimorize mo. Buti hindi minugot yung kodi ko. Ano ba yung sabihin ko? Yung tinay, hindi mo na alam kung ano sasabihin mo. Nawala. May kamera pa. Oo. So maganda yan, maganda yung mga kabayan natin. Maganda yung, hindi natin titingnan sa ano yun. Hindi natin titingnan sa parang hindi magandang anggulo yung nangyari na yun. Para sa akin po, okay pa rin yun. Sige, tuloy tayo. Pero reality naman sa napanood po natin. Ito, tingnan po natin. Medyo masasabi natin sa mga viewers siguro para bang nakukulangan dun sa ni Eds. Kasi parang ang tagal, inalalayan na ni Bobby TV na sabihin na. So hindi pa, matagal pa. Bago nagsabi, tapos magsabi siya, nag-premise pa siya na yung inaalagaan ko naman yung anak mo. Saka na sinabi na gustong ligawan. So medyo kumbaga muna ng konti. Nagsigwi-sigwi muna siya ng matagal. Parang naniguro na kung ano yung sasabihin niya na hindi violent yung reaction. Parang gano'n. Pero kapag hindi ko pinoproblema yon yung bagay na yun. Kasi alam ko, sa susunod na mapapanood natin, ibang Edo ang mapapanood natin. Tanungin ako kung bakit nasabi yun. Bakit, partner? Kasi mga kabayan natin, sa mga viewers natin, ang kasama niya na ngayon, si Kuya Bal Santos Matubang. Ayun. Mas veterano yung partner. Mas veterano. So, siyempre, ang datingan dito, may pagkasantong paspasan ito siguro. So, di ba kanina, lumakad na po. Alam ko, ngayong oras, baka nandun na sila eh. Pupunta ba sila kay Bianci? Oo, alam ko doon ang punta nila eh. Nakita ko nag-live eh. Pero doon ba ang schedule? Sabi kasi ni Kuya Bal kahapon, ngayon schedule. Bagamat kanina, wala pa yung kanina. Hindi naman pamanhikan yun. Hindi naman. Pero yung sa mga binabanggit niya kasi, partner, mukhang ako nakikinikita ko, mukhang, kasi si Kuya Bal, sa mga live niya na, mahina, yung matipong gano'n, ang dating. So, kaya siguro sabay si Kuya Bal sa Santong Paspasa. Makakabawi tayo, wag maging magkalala mga boys na viewers ng kids. Babawi tayo sa sunod. Ayun. Hindi, kanina, marami nanonood kay Kuya Bal yung lakad nila na yun. Nakita ko sa 1,000 plus yata yung Higit pa yun. Sana diretso sila doon. Tapos makapanood tayo ng vlog mamaya. Kasi hindi ko alam kung kailan ang sunod na EDC. Pero okay lang kasi atin naihabol natin yung isang episode dito sa ginagawa nating reaction. So sa kabuuan ng kabayan natin, para sa akin, hindi pa rin ako yung bang tipo na parang mali yata yung ina-assume ng mga viewers na parang magiging sila base doon sa sinabi ni Beyonce. Para sa akin hindi okay pa rin para sa akin. Kasi pag dudugtong-dugtungin mo yun doon sa mga vlog, doon sa mga reaction nila, kung may BTS o nakunan ko nung kay Kuya Bal sa mga live nila patungkol sa kanila, kung magtutugma-tugmain po natin yan, masasabi natin na nandoon pa rin. Doon pa rin sa inaasahan ng marami. Correct. Sa pakiramdam ko po. Sa opinion ko po yun. Tsaka ang din doon, partner, yung siyempre yung pag nagsasama sila, binanggit man ng tatay niya, siyempre yung mga off-cam moment nila. So malaking din, ika nga, panatag na tayo doon, na ika nga, more than friends. More than friends yung kung ano mang relasyon na meron sila. Tama. Although hindi man aminin ni Beyonce na okay, I love you, o okay lang magpaligaw. Pero it's more than friends, yung relationship nila. So tingnan natin ilan sa mga komento siguro, partner, para makita natin yung sa loobin din ng mga nanonood sa ngayon. Anong masasabi nila? Halimbawa, dito sa mga napanood natin, maihahalin tulad ba natin sa kalagayan ng Jungkar, yung situationships daw ang sitwasyon nila sa ngayon? Masasabi na ba natin na kasing level noon? O mas malalim-lalim pa? Itong kay Edsy. O kaya mas mababaw-babaw. Itong nila. Mamaya pa magpapapalis ako. Pero mag-comment po muna kayo sa pinag-usapan natin kung ano masasabi po ninyo. Ayan. Hindi yata sila natuloy ni Kuya Bal. Hindi pa natuloy daw. Kasi may nag-comment dito, partner. Kasi may part 62 ang Edsy bukas. Ayun. Tingnan natin. Kasi ang mga lakad ni Kuya Bal, mabilisan yan eh. Lakad yan, tapos vlog agad yan. So, tayo umaasa kasi sinabi kahapon na may lakad sila. Tapos, sabi naman ni Rob, yung schedule ni Eds, parang ngayon din yung schedule niya kay Kuya Bal. So, kung pagtatagpi-tagpiin natin, baka ganun nga mangyari. Ayan. Ay, marami. 2-6 pala inabot ng live ni Kuya Bal. 2 plus kanina. Nasa labas ako kanina. Nasa labas ako na Ayan, sige ito. Luisa Ruflo. Ayan. Nasabi ni Kuya Bal sa live niya, nasabi ng mama ni Papa Eds na
namili ng malaking unan si Papa Eds. Kasing laki ng tao, kaya kap niya. Kaya nga gusto magkasawa. Gusto magkasawa. Hotdog yung naunan. Yung haba. Ito, mula kay Aquamarine 19, naglo-loading pa si Papa Eds. Kahit sino naman pag ganyan harapan, nakakaba talaga. Oo naman. Kasi sabi mga partner, pag seryoso ka, nandun yung kinakabahan ka eh. Oo, mas lalong kinakabahan. At saka yung mga bulero na, yun yung mga hindi kinakabahan kasi sanay na eh. Sanay na. Ito, sabi ni sadyang mabait naman daw talaga ang mga magulang ni Beyonce. Mula kay Ma'am Arcelita Lumaad. Ayan. Nati Dalby, yan, tamsak po. Ilan ang tamsak sa atin? 788. Ang viewers natin, 1,555. Ayan, salamat po. Pakitamsak tayo guys. Ayan. Ito. Magaling mag-handle si Beyonce sa feelings niya at alam niya ang limits na muna dahil wala pang tamang panahon. Wala pa sa tamang panahon. Mula kay Cheryl Pinto, 0401. Ayan. Ano to? Teka. Okay na po. Kanina wala yung sa audio po siguro ito. Tamsak na po tayo mula kay Miss Leo Girl. Ayan, salamat. Ito partner, may comment si May Ramolit. Ayun. Teka muna partner, may isang comment dito. Itong Rista. Parang, huy, lilibog nyo dalawa. Teka, yan muna natin. Kasi mga ganito mga buzzers to eh. Paano ba kung pinapasako ba? Isasako mga ganito eh. Ay, sako mo dahil baka awayin ng magulo. Gugulo yung live natin. Pag mga ganito mga diwa, wala na yan. Pag mga ganyang diwa, panira na yan ng buzzers yan. Yan, wala na. Babay na yun ha. Yung kaninang panay nagko-comment. Ay, nandito ba ba? Yung Rista? Dito pa rin ba? Teka pa. Check ko rin ba? Para hindi yata na. Message. Okay na pala. Delete lang ba? Hindi delete. Dapat i-block natin to. Teka, tingnan ko lang po. Pasensya ka, wala kasi yung laptop ko eh. Hide. Okay na pala. Na-hide na siya sa channel natin. Okay na. Hindi na yan. Okay na. Ganyan ka. Okay. So, tuloy tayo. Bumalik sila Kuya July, may humarang daw. Mula kay Carla Lorena. Sino bumalik? Bumalik sila Kuya July, may humarang daw. Doon ba to sa ni Kuya Bal? Sir July, bumalik po sila po. Di sila tumuloy. Bumalik pa. Sir July, bumalik po sila. Di po sila tumuloy. Ayan. So, baka may ibang pinunta. Tingnan natin. Baka may ibang strategy na dapat. May vlog bukas, hinarang ni Kuya. Okay. Dahil may vlog bukas. Pwede. Kasi magkikita din naman sila. Pwede. Ayan. Jocelyn Jobak at Tabulong, hindi sila natuloy Sir July. Bumalik sila sa Lighthouse. Ang pagkain, dala nila pansit. Okay. Tama nga naman kasi magkukonflict dun sa isa. May lalabas kasing isa eh. Ayan. Saka ano naman po. Yung kasi naisip ni Kuya Bal, kaya naman naisipan ni Kuya Bal po yun. Kasi parang gusto niya tulungan yung mga reactor eh. Kaya sabi niya kahapon pa lang, kung hindi pa pwedeng reaksyonan ng EDC, ako magbablog ako bukas, reaksyonan nyo. Pero yung vlog ko lang, kaso nga lang po, si Kalinga Prab naman nagbigay ng konsiderasyon, inalaw na tayo. Kasi sabi nga niya, kung ako mag-vlog, pwede niyong reaksyonan. Pero pag si Kalinga Prab ang mag-vlog, hindi niyo pwede reaksyonan. Pero in-announce na naman ni Rab na pwede na. Pwede na. Kaya ito na tayo ngayon, mga kawain natin. Ito partner, may sinabi si May Ramolit. Yun. Para sa akin, mga sir, yung edad kasi ni Beyonce, if mag-yes, si Beyonce, sa ngayon, baka mabash. Pwede. Siya. Pwede. If hintayin naman ang 18, siya, sure, wala nang masasabi ang mga basher. Tama. Kasi tamang edad. Kasi ngayon pa nga lang, minsan sinasabihan yung mga angels natin na naglalandi. Wala na siguro kung medyo sasabayan yung ganung pakilig. Correct. Tama. Kumpara sa ibang angels na nasa tamang edad na, walang problema. Kasi paano? Nasa na sila eh. Nasa 18 pataas na. Ayun. Ayan, tama naman yung mga viewers natin, yung sinasabi nila. Kaya kasi nasa labas ako, napuputol yung napuputol yung monitor ko dun sa live ni Kuya Bal. So, yan na. Ito, may comment naman dito, partner. Sabi ni Mitzi Ratilia, natuloy po sila, 3 o'clock. Pumunta sila doon, si Kuya Bal. Baka pang vlog na lang siguro. Depende, tingnan natin. Abangan natin. Ayan, Kapudi Mix Channel, shout out. Saka sa mga kagrupo ni Kapudi Mix Channel po, na laging nagmamarathon po sa EDC. Yan, shout out po sa inyo. LB alumno, ang daming jump car kay Japina, ang daming nauuto doon. Ayan. Nasa sa kanila po yung mga bayan natin. Alam ko po yung issue patungkol po dyan. Di ba yung Inayang Mi, may mga niliwanag si Malu de los Santos partner, So, siguro, sila bahala. Basta unti-unting kiniklear naman po yan. Actually, may ano nga ako dyan, partner eh. Ito, banggitin ko lang. Sige, banggitin mo konti. May vlog ako dyan, partner, na kasi nga, may mga away-away eh. May mga bashing talaga eh. Actually, unsolicited, nilagay ko doon. Payo ko, partner, na huwag niyang intindihin. Okay. Payo ko kay Carla, huwag niyang intindihin, huwag siyang magbasa ng mga negative o mga bashing sa kanya. At huwag din siya mag-comment. Okay. O huwag siya mag-comment kasi may stress ka eh. I-edit mo talaga, ignore mo talaga, huwag niyang
huwag siyang pagka kasi nagla-live siya, di ba? Huwag siyang magbanggit ng kahit na ano. Pasalamat lang siya. Tulad niya ngayon, may magpakulay sa iyo. Pasalamatan mo lang, magtatawanan tayo, mag-enjoy tayo. Kung ano yung update na gusto nating ibigay, focus ka doon. Huwag ka na mag-comment na, ay baka sa dami ng pakulay sa partner, baka may, di ba mga ganong comment? Kasi posibleng pagmula ng komento na negative. Pero balita ko parang maraming hindi nagagusto doon sa advice mo daw. Parang na-misunderstood nila, ang partner. sabi ng ibang Na-misunderstood hindi ko yata. alam kung baser mo o ano mo ang sabi. Bakit si Carla ang pagbibigyan ng advice? Samantalang ang nagmumura kasi ba nagbagsik? Hindi naman yun payo na advice, partner, na may nagawa siyang kasalanan. Okay. Kundi payo ko yun sa kanya na para hindi siya ma-stress. Para maiwasan niya. Kailang may mga viewers kasi na minsan out of context yung ano eh. Payo yon para ma-save siya. Wag sumama yung wag siyang maapektuhan, wag siyang ma-stress. At wag siyang mag-comment na, di ba? Wag niyang intindihin kung halimbawa may reactor man halimbawa na kino-content siya. Wag na niyang banggitin sa live niya para hindi siya ma-stress. Focus na lang siya sa guys, ito yung resulta ng exam namin kanina. Ang ganda, sawa ng Diyos, nakapasa ako, ganito. Kasi maraming naghihintay ng update doon sa pag-aaral niya. Mga ganun. So dito papasok yung yung madalas sinasabi ko na depende sa tumitingin, depende sa nanonood. Kung ang hahanapin niya ay kasiraan mo ang makikita. Ayun. Pero kung hahanapin niya kabutihan sa ginagawa mo, mabuti ang mahanap mo. Ayun. So yung sa'yo, parang hindi... Ang sa akin, partner, mas fair siya. Na hindi siya ma-stress. Wag na niyang intindihin kung ano. Kasi marami talagang buzzer. Kahit kanino naman, di ba? Kahit kaninong love team, may mga buzzer. Si Joy, grabe. Isang katutak ang buzzer ni Joy. Pero, tinan mo si Joy, iniintindi ba ni Joy? Wala. Hindi niya pinapansin. Ang gustong may punto, partner, ganun. Huwag mong pansinin. Huwag kang magpa-stress. Enjoy lang sa buhay. Kung may reactor man na nang babasa yun, huwag mo intindihin. Kung binabanatan man yung mga supporters mo, o kung sino man, hayaan mo si Kuya Bal, kasi si Kuya Bal ang bahala dyan, o si Kalinga Prab. Para yun yung pinupunto ko. Pero akala nila, bakit ko daw pinayuan at hindi yung reactor na ng... Siya nga po pala mga kabayan natin, yung patungkol po dyan sa mga bagay na yan, na involve si Banat Bagsik sa, na mga fanatics daw sinasabi niya, Jungkar 18 fanatics. Mahabang usapin na po yun, mga kabayan natin. So, siguro kahapon yun, isang araw, nag-advise na rin po ako kung ano mga marapat gawin para mahinto po yan. Nakita ko yung ano mo. Tapos, mga kabayan natin, sa pagkakaalam ko, parang tinanggal pa si Banat Bagsik muna. Binalik naman kasi presidente siya ng Hindi, after nga noon. Kasi babawal kasi sa atin yung nakikipagbakbakan sa mga official. Kasi laki ng penalty niya, partner. So, bawat pagka nakipag-away ka kasi sa kapwa mo reactor o kahit kanino, may penalty ka, 2,000. Pag inulit mo ng inulit yun, lalaki. Kaya nga yung penalty niya, 10,000. So hindi ko lang po sigurado pero magkakaalam ko parang tinanggal muna siya sa Kalingap dahil nakikipagbakbakan o hindi ko nagkakamali. Yun yung initially pero di ba binalik yun? Hindi ba yun? Latest ito. Latest kasi nga ito. ayaw niyang paawat eh. Sa pagkakatanda ko po, ang masasabi ko po sa inyo, hindi namin tinotolerate po. Yung pagmumura siyempre, hindi namin sinasang-ayunan po yun sa inyong kaalaman. Ngayon yung patungkol po sa issue doon kay Yang Mi na parang may fake account pala na parang ibang account pala yung ibang GC. So, nabanggit na ni Maring Malu de los Santos yung partner. Siguro ang sa atin na lang siguro mga kabayan natin, ang isipin natin si Kalinga Prab, Kuya Bal, Team Kalingap. So, huwag tayo magrebelde na kung may reactor na parang kalaban ninyo, pupunta na kayo doon sa mga anti-Kalingap. Kumbaga, susuporta na kayo doon. Malaya naman kayo. Kung gusto niyo pong sumuporta sa ganun, hindi nasa inyo po yan. Pero kung kayo may mga solid Kalingap, siyempre, alam po natin kung saan po yung loyalty natin. Di ba, mga kabayan natin? Yan po ang sa akin. Kaya nga partner, ako although hindi namin pwede kasing mga kabayan, hindi namin pwedeng i-topic, pero dahil nagustuhan ko po yung ginawa niya, humanga ako kay Roel partner, Roel of Malalag. Kasi doon sa isang vlog ko siguro 2 days or 3 days ago, may nag-comment partner. Ito i-share ko po sa inyo na importante po ito sa kaninang Team Kalingap, saka sa mga supporters ng Team Kalingap na yung iba medyo natitisod ng konti eh. Yung iba parang kung saan napupunta sa ngayon Itong comment na to, may nag-comment dito. Patungkol ito sa mga anti-Kalingap yung mga lagi nagko-content sa Kalingap na kasiraan ng Kalingap ang sinasabi. Sabi sa akin, comment dito. Good morning Kuya July. Pinanood ko vlog ni ganito. Hindi ko na pangalanan po, anti-Kalingap yan. Pero lumipat na ako sa iyo. Ang sama ng mga sinasabi nila tungkol kina Kuya Bal at Kalingap Rab. Na hindi naman totoo. Ang ibang sinasabi nila, sana panoorin ni Roel ang pinagsasabi nila sa tito niya at Rab. Ito ba ang comment ano nangyari? Kahapon o isang araw, nag-live si Roel, nagsabi mismo siya. Na itong mga nagko-content sa kanya, gumagawa ng thumbnail na pagtatanggol siya, parang hindi niya inaalaw, na-reaksyonan siya. Kasi at the same time, binabanatan ng tito niya. Binabanatan kasi sila Kuya Bal. Pero si Kalinga Prab. ang gusto kong i-highlight po dito, si Roel kahit pa paano na medyo sa ngayon parang hiwalay,
nandun pa rin po yung pagmamalasakit kay Kuya Bal Santos Matubang. Siyempre, pamangkin eh. Oo. So, ang punto natin, yung mga ganun po, hinahangaan natin. So, nagsalita po siya na itong mga bumaba na sa kalingap, pinagbabawalan niya eh. Actually, yung isang reactor partner, naawa nga ako eh. Talagang sumunod siya. Hindi ko na ano si Ruel kasi por respeto, maganda naman ang sinasabi ni Ruel, wag ko nang gagamitin yung thumbnail niya. Kahit na nagtatanggol siya, si Ruel, ayaw niya. So, doon po makikita mga natin yung medyo maganda ang dating. Kaya siguro sa mga viewers natin ngayon, kasi ayun may nagsabi na yung ibang mga jump card daw kung saan na nagpupunta, pag dumalaya naman sila, nasa inyo po yan. Naman yun. Oo. Kasi, hinighlight ko na po yan eh. Siguro 2 weeks ko lang sinasabi yan eh. Ako man Anday Kalingap pa. Tingnan niyo ba maganda, ito magandang senaryo ito, napaka-practical. Ako man Anday Kalingap, reactor. Nag-aabang ako sa mga alam kong magkakaroon ng views. Topic ko Kalingap kasi may views ako. Ngayon nagkaroon ng parang ang dating ay issue sa Kalingap. Halimbawa, grupo ni Ruel, nagkahiwalay na muna. Ako, sasamantalin ko pagkakataon. Ipagtatanggol ko si Ruel kasi galit ako sa Kalingap eh. Ano ang tendency ngayon? Yung ibang mga supporters ni Ruel, sa akin susuporta. Sa comment section, nandyan tayo, masaya tayo dyan, masaya. Dahil magtatanggol natin si Ruel. Kung iisipin natin, si Ruel matutuwa siya, may nagtatanggol sa akin. Pero hindi ganun si Ruel, partner. Ang ano niya, wag niyo akong reaksyonan, kayong mga reactor kayo na sinisiraan niyo sa yung Kalingap. Wag niyo gamitin wag niyo gamitin ako, thumbnail o ano ba, wag mo akong reaksyonan. So maganda yun, no? Maganda ginawa. Maganda ginawa. Hanga tayo sa mga ganun. So nandoon pa rin, siyempre, yung malasakit mo, yung pagtanaw mo ng utang na loob, nandoon naman yan eh. At saka sinabi ko yung partner, sinabi ko yan doon sa last vlog ko sa kanya, kung ako tatanungin mo, kung pang long term ang habol mo, isa yan sa wag kang makisali sa mga issue na yan. Wag kahit ang dating ay pigtatanggol ka, wag kang kumomporme diyan. Kasi bandang huli iyan ang magpapahamak sa iyo. Sa tagal na natin sa Kalingap partner, sa una halos kulang na maghalik-halikan kayo magkakasama eh. After ilang panahon nag-aaway-aaway eh. Correct. So, nabanggit ko yung mga bayan natin. So, buti naman, parang nagkakataon siguro. Hindi naman sa sinusunod, nagkakataon na yung desisyon na gano'n. Maganda yun, pabor sa Kalingap yun, pabor sa kanya. Pabor sa kanya, pabor din pabor sa community. Pabor sa community. Yung mga reactor na marunong pagsabihan, pabor din sa kanya yun. Kasi sa reactor kahapon pa, nag-live siya, haba nung live niya eh. Ang tanong sinasabi niya, parang pakiramdam ko, nagtatampo-tampo rin siya kasi parang pinagbawalan siya samantalang pinagtatanggol si Ruel. Pero sabi niya, susunod pa rin daw siya. So, bilib ako doon sa ganung hindi ko alam yung iba, kung gagaya or hindi. Kasi views yan eh. Kumbaga sabi nga minsan lang to, George. Sige pa tuloy tayo banda, at ako yung nanilalamunan ko naman. Ayan, shoutout sa lahat. Ayun. Pero balik ba tayo sa topic natin? Sige, utuloy mo siya kung okay na siya. May babasahin akong comment partner. Sige. Siguro kakatuwa din ng iba. Sige. Ayun, sabi dito ni Silly Gonzaga. Tinanong ni Kuya Bobby kung masaya si Viancy sa pagpapaalam ni Idu na manligaw sa kanya. Tumangon si Viancy. Ayun. Saka proud nga raw sa doon sa sinabi naman ni Ed. Nakaka-proud dahil pinagpaalam. Ginawang yung respeto. Di ba partner, sinabi ko na dito, kung gusto mong makuha yung anak o ligawan yung anak, seek ye first the mother and the father and the daughter shall be added unto you. Di ba? Totoo yun. Yan naman ang ginagawa ni Papa Eds, partner. Kasi pag hindi ka nagpaalam sa magulang, ay talagang ay walang patutunguhan yung kahit na sabihin natin, makuha mo yung anak, yung relationship mo naman sa magulang, hindi maganda, ay hindi rin kayo maging masaya. Tama. Ganun lang yun. Yan, tuloy daw yung topic sa Eds, partner. Tuloy daw ang Eds. Naisingit lang namin, naalala lang po namin kasi may nag-comment kanina tungkol sa mga ilang reactor. Kasi may nag-comment na marami nanood daw doon sa live ni ganito. Kasi nga sabi ni Dale, balik na lang kami mamaya sa July. Joke lang naman daw. Ano lang yun, commercial lang yun. Nawala ng reaksyon sa EDC. Marami talaga. Sige, tuloy tayo. Pero gusto ko pong i-shortcut mga kabayan natin yung tungkol po doon. Gusto ko pong malaman po galing sa inyo mismo. Base sa vlog na yan. Kasi nga po, uso sa Kalingap ngayon, yung nagpapaalam manligaw, nagsasabi na sila na. So iba-iba no, yung nakaraan lang, yung Edward yung latest, kaso nga lang hindi pa yata 24 hours. Pero yung isa, yung sa situationships nga po na sinasabi. Yung mga definitions na pag-aralan na natin, lahat po yan So ang tanong ko po sa inyo, itong status po ng EDC, mga kabayan natin. Kung kayo po ang tatanungin, either ka EDC kayo o mga nanonood lang sa Kalingap, kung kayo po ang tatanungin, nasaan kaya yung level ng itong EDC po? Masasabi ba natin na kasing level ng situationship ng Jomcar, mas mataas ng konti o mas mababaw ng konti? Doon po sa nagsasabi na kasing level, press 2. Press 2. Yung nagsasabi na mas malalim pa doon, press 1. Mas malalim, press 1. Kung medyo mababaw doon sa Jomcar, press 3 tayo. 3 mababaw, malalim 1, kapareho nung level ng dalawa 2,
tingnan natin kung saan po ang sinasabi ng mga viewers natin. Para mas mabilis tayo kasi yung oras po natin ay tumatakbo. Tingnan natin. Maraming one partner, di ba yung one, yung mas malalim. Mas malalim. Mas higit pa doon sa situationship. Patay tayo dito, partner. Wala tayong magagawa dito. Wala tayong magagawa dito. Malalim. Yung sinasabi ng marami, one daw eh. Nasa off-cam po ang kilig. Ay, ang bihira talaga itong mga viewers natin. Mas malalim ang EDC kaysa Jungkar, Sir July, and RP Mats. Ang bihira. May nagto naman pero konting-konti lang. 3 lang yata nakita ko nagto. Mas malalim. 4, 5. Pwedeng reaksyonan nito, partner. Oo. So, ibig sabihin ko, ang mga... ayon sa mga supporters, ayon sa mga viewers, mas malalim ang situationship nila. Wala tayong magagawa eh. Wala, ako naman. Opinion ng mga viewers. Ako naman, kahit paano naman sa totoong usapan, may pakiramdam na akong ganun talaga. Ayun. Kasi, di ba, yung I love you, I like mo na, sapat na yun eh, kung tutuusin eh. Correct. Maximum level, sabi ni May Tik UAE. Yan, maximum level na ang EDC. Baka higit pa to sa MU. Kasi yung definitions natin nung nakaraan, ang MU, mas malalim-lalim kaysa situationship. Tapos in relationship daw, ang pinakamataas. So kung ito sinasabi nila mas malalim, saan? Sa MU? O doon na sa in relationship na gusto ninyo? Diba? Correct. So, yun ang pulso ng buying partner. More than best friend na daw sila. Mas matindi. Mukhang ano na. Pamanhikan na lang ang kulang, partner. Tapos na, may nanalo na po. Pamanhikan na lang ang kulang. Ayan, Almondia Valenzuela, shoutout po. Ayan, matindi. May mga may lagi na nagtulak. Palagay ko, partner, baka hintayin na lang ni Kuya Bal na mag-18 si Beyonce. Sa tingin ko, itutuloy na yung pamanhikan. Dahil si Kalingap Eds nasa tamang edad na din eh. Kaya pa sabi dito, partner, ni Made Tech in UAE, namanhikan na sila, Kuya Bal. Kasalan na yan pag nag-18. Di, ako talaga doon sa lakad din na Kuya Bal talaga. Kung natuloy yun, or kung bumalik, or matutuloy pa ulit. Ang dating talaga doon, parang may brasuan ng konti yun. At parang pwedeng mamamanhikan talaga ang kasunod doon. Ang dating doon. Ayun. Hindi, one talaga, partner. Sige nga po. One talaga. So, yun ang paniwala, yun ang interpretation ng mga viewers. Ng mga viewers. Na mas malalim. Akala ko, busted ang dating eh. Hindi pala, partner, pambihira. Sabi nga ni may ano sila, may observation sila. Sabi nga ni Ate Minsky, mag-asawa na ang EDC. Wife na nga at hubby. Oo nga naman. Mas malalim kasi kung di na yan idadalhin na ni Kalingap EDC Beyonce sa Manila. At ipakita kung ano yan, saan siya nagsimula, nag-work. Tama naman. Ito, partner, sabi ni Liling Badagwas. Natutulog na nga sa balikat ni Ido pag nasa biyahe. Tama nga naman. Di ba? Beyond ano na. Ika nga, more than friend. Bakit daw isasama pa sa Manila para pakita yung mga kung saan siya lumaki eh? Ibig sabihin, yun na nga. Kaya nga habi sa kawife, mag-asawa na yan. Talagang nandoon na. Ay, amira. Sabi nga nila, partner, walang aminan. Kahit sila na. Siguro pag itanong mo dito, panalo, partner, sasabihin nila sila na. Magpa-survey ka dyan. Doon kasi sila sa partner, kung doon sila, may konting may cambio talaga doon sa mga sinabi doon. Mahaba-haba na kasi. Talagang kasi parang inulit-uli ni Eds yun eh. Yung reaction ni Beyonce, talagang nandun naman talaga. Parang hindi lang showy masyado si Beyonce lumalabas eh. Parang ano din siya. Nandun na tayo, medyo nahihiya din siya. At ayaw din naman niyang masyado ding, di ba? Na mamaya mababas siya. Tama yung ano niya. Agree ako doon, partner, doon sa mga ano niya, mga reaction niya o sa mga sagot niya. Nilalagay lang niya sa safe nga na lagayan yung sarili niya. Ayan, okay na po ba tayo? Mamay natin sa sa MC? Sabi ko naman na sapat na yan. Sapat na siguro yung ano natin, di na natin itato kasi bilisan na siguro. Hindi na siguro to. Hindi na kaya kasi mas 60 minutes. Mas yung momentum sa EDC. Sige. Dahil matagal kasing walang EDC. Di ba, ganun mga natin. Yung ibang naipangako namin, na yung tungkol sa ibang love team na hindi masyadong nare-reactionan. Siguro sa mga vlog na lang siguro namin, ni Max vlog siguro. Doon na lang natin isama yan. Ayan, kasi medyo talagang hahaba na rin. Na-hold kasi ito eh. Kumbaga 1 week mahigit na hindi na-reaction. Tsaka yung momentum partner nandito eh. Kasi kanina nga, nagpatalastas tayo, Ayaw nung iba. Ayaw nila. Kasi namimiss nila. Namimiss nila ang Beyonce. At saka ito pa isa pala. Ito pa isa may natin tungkol sa EDC. At least po dito sa episode na ito ay niliwanag ni Eds, yung mga naging issue nung lakad nila ay parang okay na. Clear na. Clear na sa magulang. Kung ano man po yung mga nabalitaan natin noon, medyo sa tingin ko naman po, maliwanag na po sa atin. Yung mga nagtampo siguro kay Eds, sa tingin ko naman po sa ngayon, wala na yun. Wala na yun. Nakita naman nila. Nandoon talaga yung pagrespeto din niya kay Beyonce. Maging excited na lang tayo dito sa susunod na episode.
62 na ba? 62 na ba yata? 62 na yata yung kasunod. Maging ano na lang po tayo dyan, Oo. tingnan natin kung ano ang laman ng vlog na yan. Mm. Kasi siyempre may mga sorpresa po yan. So tingnan ho natin, panoorin natin. At saka siyempre po, yung magiging vlog ni Kuya Bal din. Kung yun man po ay naudot muna, magkakaroon pa rin po yun. Correct. Ano po? So ayan, sa mga EDC fans po yan, ano? So salamat sa inyo. Ayan, last round tayo siguro pa ano? Last round tayo sa comment natin. Magbasa tayo ng konti. 1 hour na. Kung 1 hour na kami mga bayan natin. Salamat sa mga nandito po, ano? Ayan, shoutout po. Hindi pwedeng aaminin nila kasi alam nila minor pa si Viancy. Makakasuhan si Papa Eds mula kay Maria, Arcelita Lumaan. Hindi naman siguro. Hindi naman. Ang basing lang. Ang basing lang. Ano. Christina Olandain, shoutout po. Yan, forevermore. Kasi partner, actually may mga nagko-comment sa vlog natin na sila mismo, sabi niya, actually ako, nag-asawa ako, edad ko 15. This is maraming ganun. Maraming ganun. Ilang taon na kami ng husband ko. Maraming ganun. Maraming kuwan. Ayan, Ma'am Eden Detera, shoutout po. Christina Olandain. Tapos si Jimenez po, partner, nandito, may comment siya. Sabi nga ni Kuya Bal, ikaw nagtanim, iba ang aani. Kaya magpirmahan na. Tama naman. Ito, mula kay Amethyst Colyado. Sabi ni Kuya Bal, sila ang nagtanim tapos iba ang aani. Kaya mamanhikan na sila, may kontrata pa. Ito partner, may comment si Mel de la Piña. Sige. Okay na po ang lahat sa EDC. Ay siguro ba yung binanggit mo Lahat dahil sa nangyari? na, Naging issue. Pero okay na lahat. Ako nakita ko naman Naintindihan partner, na lahat. yung mga nagtampo naman sa tingin ko, unti-unti naman silang bumabalik yung mga nagmamarathon. Tingin ko, kasi nakita ko yung views So 400 level to 500 na rin po yung range uli. So tingin ko po, okay na, magiging okay na po uli yan. Ma'am Lerma Tanaka, ayan, shoutout po. Ayan, Irene Libay, Ma'am Pasakob, Lisa Yumol, shoutout po sa inyo. Ito, si Medtech in UAE, sigurado Medtech to partner. Bantayan nyo po sila, baka may manulot. Baka di ako makamove on. Baka masakit pa sa hiwalayan namin ng asawa ko. Actually, yung mga viewers natin, atas na partner sa sitwasyon ng dalawa. Kung sakasakaling para bang magkakalabuan yung dalawa, parang maraming masasaktan Sa pakiramdam ko lang, maraming masasaktan. Parang ano yan, partner, yung ano ba yung tambalan na marami din na nasaktan? Katniel? Diba? Ganun. Sabi nila, ganun na sila Parang sila yung artista ng Kalingap Artista sila ng Kalingap. Parang artista na talaga sila. Artista na talaga. Maraming humahanga. Si May Ramulete, 8 months na lang, 18 na si wifey. So wait guys, malapit na 8 months na. Ayan, Ma'am Eden Detera, yan, shoutout po. Merci Begyo. Yan, sabi nga ng magulang ni Biancy, nagtataka na sila kasi lagi na raw magkasama kahit walang vlog. Sabi pa ng mama ni Biancy. May comment si Jonathan Rabongki. Ano sabi niya? Ang totoo diyan, kaya hindi umamin kasi yan ang utos, Kuya July. So ang ibig niya sabihin sila, pero dinideny. Parang ganoon Walang aminan. May kasunduan na ba sila? Walang aminan. May napagkasunduan, may pre-kasunduan. Walang aminan. Ito naman, sabi ni Athena, hindi naman pwede kasuhan kahit minor. Wala namang batas dyan. Basta hindi lang pilitin o kaya rape, bawal lang pagkikasal. Kasi tama naman. Di ba may Kalingap Angel nga tayo na 14 years old. Ilang taon lang itong isang Kalingap Angel si Maribel. Na di ba na nabuntis. Saka yung yung tomboy na 14 years old na nabuntis. Hindi, kaso kaya pinakulong yung isa, yung bumubuntis. Pagka may ginawa talagang din. Pero ibig sabihin, pagka naman po, sa case ng EDC, hindi naman naabot doon. Pero mas maganda rin nag-iingat. Kasi ang Kalingap, may mga buzzers. Correct. Yun doon pupunta po yun pag nagkataon. Nakaibiyansin na lang po ang susi para na sila ni Eds, marunong lang magdala at magpigil siya. Ito tamang term siguro, marunong magdala, marunong magpigil. Ayan. Correct. Sabi ni Kalingap Rob sa live niya kagabi, marami daw silang alam sa EDC. Ayan. Wawaching, feeling ko lang matibay na usapan nila EDC, kaya di na yan maghihiwalay. Kasalan pag 18 minutes. Kasalan na. Matanong po, partner, ano bang balita doon sa bahay ni kasi nabanggit naman ni Kalingap Rob sa live? Yung alin? Yung bahay ni Beyonce. Yung bago? Oo. Ay, matindi bahay nila. Ang ganda na. Kung kaya na matatapos? Kasi di ba, ang akala nga nila nung una, matatapos in 3 months. Pero sa laki ng bahay, di ba, sabi natin, hindi ganun kadali yan. Kahit noong December, doon ko na nagbasa sa December na sabi na Supermac, pipilitin ng New Year. May reaction ako sabi ko, kahit ako mag-overtime pa, hindi kakayanin yan. Ngayon po, doon sa status na huli, sa projection ko siguro, sa estimate ko siguro, kung mga 3 weeks siguro, mapipilit na yun. 3 weeks, pwede, 3 weeks. Sa tingin ko. Tuloy-tuloy, bintana. Kasi wala pang final coating. Ano pa lang yung doon? Masilya pa lang yun. Hindi ganun kadali, lalo na panay ulan. Tsaka magandang bahay yun. Alam namang ang finishing mo sa mga ceiling mo, pintura, mga ilaw mo, basta na lang may salpak mo. Hindi, sayang yun. Kailangan ibabagay mo na doon sa design. Yung mga... Talagang naiba na talaga siya. Matindi na. Matindi talaga.
kung mga OFW na ano, 'di ba? Hirap na hirap yun. Hindi nila kaya. Hindi kakayanin yun. Sabi ko nga, baka hindi na to ma-break eh. Unbreakable na ito. Saka ako man kalingap, hindi ko na pipiliting gayahin ulit yung ganito. Oo, totoo yan. Totoo yan. Siguro parang ano na din. Ikaw nga, nag-iisa ito, na ganito talaga. Ito kasi, hindi mo naman nasisisi kasi may mga sponsor talaga. Yung sponsor kasi talaga, nandoon yung pagsuporta eh. Saka hindi, okay lang din kasi at least nagkaroon ng kalingap ng napakagandang pabahay. Narin ako sa record breaker yan. Record breaker talaga. Kahit siguro may mga mag-trending pang panibago, kung ako tatanungin, baka hindi na ganun. Hindi na kailangan i-break pa yan. Hindi na kailangan. Yan. So ano lang yung mararapat sa kanila, ito ang gawin. Kumbaga, ito talagang history yan. Actually, kahit si Bianchi nga, di ba, nahihiya na siya dahil lahat ng focus parang nandito na lang eh. No? Na dapat sa iba na, di ba? Kasi ilang buwan din siguro, mga hindi lang yung... Nakailang buwan na. Mahigit na. May 5 months, 6 months. Mga 5 to 6 months na yan. Plus siguro, mga 1 to 2 buwan pa. Di ba? At least sulit naman tayo, mga viewers naman, sulit Sulit naman. Ang ganda. Pag natapos yan, sigurado, ano yan. Saka sa mga supporters naman. Siguro sa, baka may ribbon ka. Depende sa mga schedule siguro. Pag tumatapat naman na ano tayo, pwede naman, makakasaglit naman siguro tayo. So, yun po alam mga kabayan natin. Maganda ang nangyari sa dito sa Babae Kay Beyonce. Tapos, yung pagsuporta ng viewers ang pinupunto ko, partner. Kasi dumami rin po. Nung nagkaroon na ng issue, medyo bumagal ng konti, pero ngayon, nandyan pa rin kahit matagal nang nabablog. So, ibig sabihin, walang dahilan para maglaylo ang MC. Correct. Walang dahilan. Tuloy-tuloy pa rin ang mga vlog dyan. Depende sa mga kwento kung ano mga ipapakita sa mga viewers. Matagal-tagal pang ano yan. Matagal-tagal pa siguro. Matagal-tagal pang ano yan. Matagal-tagal pang kuwan yan. So, okay na siguro tayo, partner? Sa tingin mo, may pahabol ka pa ba? Ano na? Ano na tayo? Lagpas na eh, no? 68 na pa. Saka yung vlog mo mamaya, i-post mo na lang yung vlog mo. I-promote mo na. Ano bang vlog mong susunod? Ayun, yung nag-upload lang ako, partner, kasi yung vlog ko kahapon, tinago ko na. Tinago mo na? Kasi, pasensya na, dahil ayaw ko namang mababasi, Oo, si Carla, siyempre. Yun ba yung sinabi ko kanina? Yun ba yung natutunan natin kanina? Nakasupport tayo dyan. Tama saka ayaw din naman natin na maapektuhan. Kaya yun yung payo natin, parang taken out of context. Saka re-reactionan daw yung vlog mo na yun. Sige lang, okay lang. Re-reactionan daw. Hindi pa naman pinapakinggan yan. Tinanggal mo na pala. Tinanggal ko na. Dahil ayaw ko namang may masaktan, partner, siyempre. Nakasupport tayo dyan. Ba't ba kasi hindi mo minamahal yung mga ibang nagbabas sa'yo? Mahalin mo kasi yung mga ibang buzzers mo para... Yung kaibigan mo? Mahalin natin silang lahat, partner. Mga buzzers na yan. Ayan natin siya, partner, kasi nagkaka-view naman siya. Mahalin natin silang lahat. Nagkaka-view naman siya eh. Oo. Panay live ka eh. Panay live eh. Ano to? May suggestion eh. Basahin din natin. May suggestion eh. Sir July, sana palitan ang kulay ng gray para sa akin parang hindi bagay ang green. Gray? Gray at green kasi hindi sila magkamas talaga. Gray sa bahay ni Beyonce. Ang gray, ang bagay sa gray, mat sa puti yan. Ang gray partner, pwedeng yellow. Yellow, hawig-hawig. Yellow, yellow. Pwede ang gray or pwedeng yellow. O pwedeng orange. Pwede. Ano daw ang final kulay? Pero green at saka green ang gusto ni Beyonce? Ayun ko, may green at saka gray, parang hindi match. Kasi hindi match. Dapat hindi sila magkamali sa combination kasi ang design, kahit ang ganda ng design ng bahay mo, ang combination ng kulay mo hindi mo ma-match yan. Pangit masisira. Sayang yung laki ng bahay mo. Sa ngayon, ang mga bahay ngayon, hindi na kamukha nung dati na Technicolor. Napakaraming kulay. Hindi na uso yun. Ang bahay ngayon, dapat sa labas, 3 klase lang. Tapos yung 3 kulay na yun, magkakapatid sila. Hindi sila yung masyadong light, masyadong... May ano yan, dapat may combination. May combination yan. May relation ba? May relation. Dapat maximum na 3 kulay ang nakikita mo sa bahay. Tsaka dapat matitingkad, di ba? Pwede matingkad na babagayin mo naman yung pang-lining mo. Iyon. Babagay doon sa tingkad, papatayin naman nung isa para ma-highlight yung... Lalo kay Beyonce, siyempre, no? Sa kanya, no? Pabayan, may kontrata naman yata. Saka may mga architect naman siguro magsuggest dyan. Pero sa tama yung nagko-komento na yung gray at saka green. Mahalaga. Ang gray naman po sa panlabas maganda yan kasi ang gray naman siya yung hindi dumihin. Once na napinturahan mo siya, parang hindi mukhang bago pero 3 years na, yun pa rin itsura niya. Yun naman ang advantage sa mga ganung kulay. Pero sa biglang tingin mo naman hindi siya attractive. Yun. Mas okay pa ng puti eh. Ako naman, okay lang sa mga gray kung building. May warehouse ako, malaking building. Gusto ko mga ganyang kulay, mga gray ang dating. Pag sa residential, depende, may gray naman na mabagay ng kombinasyon siguro. Baka okay naman. Pero yung magka-contradict sila, kasi may may sa mga coloring yung mag-combination sila. May color combination yan. Hindi sila yung yung malayo ang kulay. Di ba parang... may yung parang kung sa music pa, yung tamang tamang jump mo sa sa next tune mo. Parang gano'n lang may terms. Sige, ibabaya po na. At least nag-comment, ma-address ang mga makapanod dito. So, titingnan, magsasample naman po yan. Magano naman yan. Kasi kahit ako man kay Rab, nakita ko, nabinturahan na yung front. Parang pangit to palitan ko talaga yan. Gumastos na tayo ng 3.5 million, tapos hindi tayo masaya sa kinalabasan. Correct.
At saka yung paggamit naman ng green, kung gusto ng green, may klaseng green naman na magandang dating. May dark siya, medyo ano ng konti. Oo, may green na tingkad. Tapos ipapartneran mo sa mga column mo kung paano para ma-highlight. Kasi may kombinasyon, yung mga architect kasi may mga kombinasyon na ginagawa ko yan. Totoo. May mga kombinasyon na ginagawa. Tsaka sa internet, marami namang na... yung mga sample na. Mga sample na. Hanap ko ng sample mismo na kulay na ito. Tapos kung ano yung sa tingin nila attractive, yun ang gayahin nila. Tama. Marami dyan. Okay na tayo, partner, mga viewers natin. Naka-72. Ito na ba tayo? 1362 live viewers. Ayun na lang. Salamat po sa inyo marami. Nakamit natin. Suportahan niyo po si Army Max Vlogs. Ano po, kahit nagkakaroon po siya ng buzzers, suportahan po natin. Maraming salamat. Marami pa rin naman, partner. Masaya na ako sa 3,000. Dahil ang problema ko talaga, partner, galit sa akin si YouTube ngayon. Kasi nga, si YouTube mismo galit sa akin. Dahil minsan di ako nakakapag-upload 2 days na. Dahil busy talaga. Busy rin kami. Ewan ko ba, ba't naging busy kami sa trabaho ngayon? Ayoko namang minsan nakapag-record na ako, hindi ko ma-edit sa opisina. So sa hapon, pagdating sa hapon, antok. May priority ko ang magpahinga. Kaya galit sa akin si YouTube. Yung algorithm ko sira. Pero sige lang. Nung nakaraang linggo din, ang hirap kumuha ng trend eh. Kaya nagpapalit ako ng content eh. Nag-experiment ako eh. Buti kahapon nakakuha ng... Saka pag sa mga issue din, mas pinilit kong wag sumali sa issue. Baka magkamali ako. Sige, basta yung basta antayin ko natin. Salamat sa mga nakasuporta. Yung tungkol sa painting issue na yan, sila na mabala dyan. Basta kung may gray yan, talagang gray white, pwede naman yan eh. Kung sino man naman kasi hindi ko alam sino man may nagsabi ba ng green, wala naman yata akong narinig nagsabi. May nag-comment ata. Sa comment lang. Ano naman so huli na natin. Kailan flight mo? Sa Sunday. Sunday na. Pero mga after ka na makabalik? Depende naman yan sa schedule. Depende sa schedule din ng misis. Wala bang interview? Balik ka na dito kasi para tuloy-tuloy yung natin. Mas gusto ko mas gusto ko magsaka na lang pati, magtanim-tanim. Hayaan ka na lang. Bata pa eh. Pagka senior na, saka ka Okay na, mahirap yung may amo partner. Maganda yung ka na lang. Kahit na... Pero si misis mo dito pa rin naman. Dito pa naman, mga ilang buwan pa siguro. Under negotiation. Ayaw pa Kasi kung tatanungin, gusto ko magsama-sama. Magsama na kayo. May pangsaing naman kami doon. Lakas naman yung channel mo. Hindi naman kasi ang YouTube kasi ayaw kong i-asa sa YouTube kasi. Hindi natin masabi kasi, no? Anytime ang YouTube, pwedeng mawala yan eh. Pwedeng humina ang views mo. Totoo. Hindi pwede kasahan. Ako baga, pero kung mayroon, salamat. Sa farm niyo naman, malakas na, ba? Laki nung may pangsaing naman na ba? May pangsaing. Tapos magugulay tayo, may tanim naman tayong talong, may tanim na okra. Kung hindi ka naman masailan masyado, mabubuhay ka na probinsya. Laki ng farm. Okay na. Pwede na tayo doon. So okay na ba? Magbasa ulit ng comment ulit. Last one, baka may pahabol pa dyan. Bago natin tuloy ang i-close yung live natin. Wala naman na. Wala naman na. Bata pa si Viancy. Magtapos mo na ng pag-aaral. Yun na naman. Basta antayin po natin yung kakalabasan po ng napakaganda. Ako po, naniniwala po ako na maganda po ang kakalabasan ng bahay na yan. Oo, maganda ito. Kasi yung kinuhang contractor po, sila mismo, alam nila ang combination ng kulay. Kaya wag yung problema, kung may nag-comment pa ng green kanina, comment lang po yun. Sigurado din yan eh. Siyempre, si Kalinga Prab mag-ano din yan. Siya naman ang nagdi-design. Siya naman, yan eh. Kumbaga, animator pa tawag yan. Animator yan. Artist yan eh. Artist. So, alam nila yung mga... Alam niya kung anong the best na kulay dyan. Kaya, so maraming salamat po. Maraming salamat sa suporta po ng tambalan namin. At pasensya po, matagal po bago kami magkatambalan uli. Siguro pag siguro kung may mga tayo makakaluwag-luwag doon, pwede naman akong umakyat paminsan-minsan sa live mo siguro. Kung mag-live ka. Titinan natin. Ayaw mo naman kasi ng live eh. Titinan natin. Ayan, doon po sa doon sa mga manonood po ng replay, huwag yung kalimutan, pakitamsak lang po. At saka yung natitira pa po dito, 1,200. Titinan ko rin, mag-cut siguro ako dito ng maiksi lang at i-upload ko. I-upload mo na lang. Agahan mo lang siguro. Pakitamsak lang mga kabayan natin kung meron pa pong hindi nakakapagtamsak. Tapos suportahan po natin ang Team Kalingap, sina Kuya Bal, sina Kalingap Ram po. Suportahan po natin. Yung mga issue po kung po pwede, laylo tayo ng konti, wag niyo pong masyadong pagkakasayan ng oras. Tsaka kung saan ang masamain ng mga Jomcar supporters partner kung meron man dito, yung payo ko kay Carla. Kasi ang payo ko talaga, wag para hindi siya ma-stress. Deadline yung mga bagay-bagay. Deadline ang mga bagay-bagay. Kasi ang ano nga nila, bakit hindi si Banat Bagsik yung tinayuan ko? Ang payo naman natin kay Banat Bagsik, nasa GC. May group chat po kami guys. At nag-PPM din. Nag-PPM kami ni Banat Bagsik. Basta sabi si Banat Bagsik ngayon. Hayaan natin si Kuya. Hayaan muna natin siya, si Banat Bagsik. Kasi may ano siya eh. Hayaan muna natin siya. Hindi ko alam kung ano nangyari. Kung naglalaban niya, gusto niyang makipagbanatan sa ibang nasa kanya yan. Nasa kanya. Malaya naman po. Ano po. So, kung sakali mang kasi yan, kung ano man pong naglalaban niya, nasa kanya po yan. Nasa kanya yan. Pero hindi ibig sabihin, kung may magawa siyang hindi maganda,
iparatang nyo sa Kalingap. Oo. Yung iba yun. At saka siya mismo partner, pinaglaban niya ang Kalingap. Pinaglaban niya si Kalingap Rap. Si Kuya Bal, andun eh. Kahit na may inaway siya na mga sabihin natin, mga supporters na binabash yung may paglalaban naman sana siya. Kaso nga lang po, siyempre umaabot sa parang hindi nagkakaintindihan na. So nagkakadamay-damay na yung hindi marapat. So lumalala yung issue. So ang pinakabaganda dyan, pag issue po, huwag natin masyadong makukulan ng pansin. Maraming bagay po sa Team Kalingap ang dapat pagtunan natin ng pansin. Pwede kayong kiligin, pwede kayong ganahan. Correct. So, tumulong, kung ano man po. Nasa Team Kalingap po. Kapag tayong padala sa mga issue. Mahirap kasi magkaroon ka ng views na hindi itong galing sa issue pa. Totoo. Masarap makakuha ng malakas ang views dahil issue, pero pag nag-upload ka ng kuwan, wala. Kasi hindi organic yun. Hindi organic. So, ayaw natin masanay ng ganun. Ayaw natin masanay ng ganun po. Ayan, so okay na po tayo, mga natin. Jessa, yan, shoutout po sa inyo. Yan, shoutout po sa lahat guys. Maraming salamat po sa mga nakasupport. Ayan, paalam na, 79 minutes na pala. upload namin. Thank you so much. Daisy Diaz Agustin, yan, huling nag-comment. Bye-bye po muna. Yan, salamat po sa inyong lahat. Ayan, bye-bye. Okay, ayan, bye-bye. God bless po, God bless. Bye-bye. Hindi ko alam yung latest na nangyari sa GC. Kay Kurt. Hindi, may sinabi ni, ba't ba sinalabas daw muna siya?